Alamin na natin ang update sa lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist na si Nathaniel Cruz. Good morning, Mang Tani. Salamat, Rhea. Mga kapuso, may dalawang low pressure area nga po na nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Isa po dyan ay itong nasa may gawing Mindanao at huli itong namataan ng Pag-asa, 600 kilometro dito po sa may silangan, timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa dalawang LPA na ating binabantayan, ito po ang medyo mas mataas ang tsansang maging bagyo sa mga susunod na araw. Unang-una po ay dahil ito ay nasa may karagatan pa at makikita natin dito sa ating wind arrow ay meron na po itong sirkulasyon pero siguro mga 1 o 2 araw pa ang kakailanganin para naman po ito ay maging isang ganap na bagyo pero patuloy po natin itong babantayan. At meron pa rin tayong isang low pressure area at ito naman ay nasa may bandang Hilaga at namataan ito sa layong 440 kilometro dito naman po sa may silangan, hilagang silangan ng Tugigaraw at magdadala ito ng mga pag-ulan o thunderstorms dyan po sa may hilagang Luzon. At ito pong LPA na ito ay nakapaloob dito sa tinatawag nating monsoon trough. Yung pong monsoon trough ay nagdudugtong dito sa may bagyong si Vicente. Yun po yung kanyang international name. Pero ito po yung bagyong Ferdy na dumaan dito sa may extreme northern Luzon nung nakaraang linggo at nananalasa nga po dito sa may southern China. Ang monsoon trough po ay yung pagsasanib ng hangin na nanggagaling dito sa may southwest o yung ating habagat at nagdadala po ng mga pag-ulan katulad po nung nararanasan ngayon dito sa may northern Luzon. At patuloy naman po ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon dahil nga po sa epekto ng paglakas ng hanging habagat. Kaya naman po binaha ang ilang lugar tulad na lamang dito sa may Valenzuela. Kahit panaka-naka lamang po ang ulan dyan kahapon, hanggang tuhod ang baha sa ilang lugar doon, kaya naman po kinansilang muli ang klase ngayong araw na ito. Baha rin po dyan sa may Pangasinan, sa Calasiao, Pangasinan, dahil sa pag-apaw naman ng Marusay River dahil din po sa malakas na ulan. Malaking perwisyo nga po yan sa mga residente at doon sa mga motorista. Hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang lugar sa Pampanga na kung saan nalubog naman sa tubig ang ilang bahay at mga bukid. Umapo po kasi ang Candaba River matapos manalasa ang bagyong Ferdy nitong weekend. At bukod po dun sa mga nabanggit nating lugar, baha rin po sa ilang bahagi ng Olongapo City at dyan sa may Ubando, Bulacan. Yung pong paglakas ng hanging habagat dahil sa pagdaan ng tropical depression na sa Ferdy ang siyang pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ng mga pagulan. Pero maliban po doon sa mga pagulan, umapaw ang ilog at yung pong ibang dahilan katulad na lamang dyan sa Valenzuela, hindi po kalakasan yung ulan at hindi rin dumaan dyan yung si Ferdy pero nagkaroon po ng mga pagbaha. So ang isa po siguro dyan ay yung mga baradong drainage system natin. At marami pa po tayong bagyo na inaasahan kaya po patuloy na dapat maging handa yung ating mga kababayan. Tingnan naman natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw na ito sa Luzon. Maulan po dito sa northern at central Luzon, lalong-lalo na dyan sa western section. Dahilan pa rin po sa hanging habagat kaya patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kababayan sa posibleng pagkakaroon ng flash flood at landslides. At dito naman sa Metro Manila, medyo mababa po yung chance ng pag-ulan, 50%. Pero pagdating ng tanghali hanggang gabi, tumataas po yung ating posibilidad ng pag-ulan. Pero pansinin niyo po itong ating temperature. Magkamuka yung ating inaasahang temperatura tanghali hanggang gabi. Pero yung pong init factor natin, mas mainit po ang ating pakiramdam sa tanghali at 33 degrees kumpara doon sa gabi na 31 degrees Celsius. At sa Visayas naman, meron din po mga isolated rain showers and thunderstorms katulad dyan sa Bacolod at Cebu at sa Tacloban pero mas may araw po dyan sa Iloilo at Boracay. At dito naman sa Mindanao, magkakaroon din po ng mga kalat-kalat na pag-ulan katulad dito sa Kidapawan, Davao hanggang dyan po sa may Cotabato. At patuloy pong makakaranas siya ng mga kalat-kalat na dagliang pag-ulan at pagkulog, pagkidlat. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mang Tani, nabanggit niyo po na 1 o 2 araw, posibleng maging bagyo itong isa sa mga LPA natin, no? Ano ho ang magiging direksyon nito at ano-anong lugar kung sakasakali ang tatamaan nito? Rhea, itong ating binabanggit na dito sa may silangan ng Mindanao, kung sakaling magiging bagyo ito,
ang tinitingnan natin na resulta ng mga model, maaaring tumuli ito malapit dito sa may Kabisaya at sa Visayas patungo ng Luzon. Pero ito ay pansamantala lamang at babantayan natin dahil sa mga susunod na araw, pwedeng magbago yung direksyon nito. Pero sa ngayon, maaaring tumbukin ito itong Luzon o kaya ay Visayas. Alright, maraming salamat Mang Danny. Salamat din, Rhea.